Sunod-sunod ang mga development na maaaring magpabago sa hinaharap ng maritime security ng Pilipinas. Mula sa Estados Unidos, may bagong barko na nakatakdang ilipat sa Philippine Coast Guard. Mula naman sa Japan, may posibilidad na hindi lang isa o tatlong barko ang mapunta sa Philippine Navy, kundi hanggang 5 destroyers. At kasabay nito, isang Japanese warship ang bumisita sa Davao City bilang simbolo ng lumalalim na ugnayan ng Pilipinas at Japan. Ngunit ang mas mahalagang tanong, ano ang magiging epekto ng mga development na ito sa balanse ng kapangyarihan sa ating rehiyon? Alamin natin. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Unahin natin ang balita mula sa Estados Unidos. Inanunsyo ni US Secretary of Defense Pete Hegseth na ililipat ng Amerika ang isang Reliance-class medium endurance cutter sa Philippine Coast Guard. Ang hakbang na ito ay bahagi ng suporta ng Estados Unidos sa pagpapalakas ng maritime security at territorial defense capabilities ng Pilipinas. Ang Reliance-class cutter ay may habang humigit kumulang 64 meters at may kakayahang magdala ng medium-sized helicopter sa pamamagitan ng onboard hangar nito. Bagamat hindi ito isang barkong pandigma, malaki ang maitutulong nito sa maritime patrol, search and rescue operations, law enforcement missions, at maritime domain awareness. Sa panahon kung kailan patuloy ang mga hamon sa West Philippine Sea, ang karagdagang barkong ito ay makakatulong sa pagpapalawak ng presensya ng Philippine Coast Guard sa mga kritikal na bahagi ng karagatan ng bansa. Ngunit mas malaking usapin ang posibleng mangyari sa Philippine Navy. Sa isang panayam, sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na interesado ang Pilipinas sa pagkuha ng humigit kumulang 5 Japanese destroyers. Ayon sa kanya, malugod na tinatanggap ng Pilipinas ang hakbang ng Japan na palawakin ang pag-export ng defense equipment. Idinagdag pa niya na kung magiging maayos ang mga usaping technical at operational, ay maaaring pumasok sa serbisyo ang mga barkong ito sa loob lamang ng 1 hanggang 2 taon. Bagamat hindi tahasang pinangalanan ang klase ng mga barko, matagal nang iniuugnay ang Pilipinas sa mga Abukoma-class destroyer escorts ng Japan. Nauna nang naiulat noong October 2025 na interesado ang Philippine Navy na kumuha ng 3 sa 6 na Abukoma-class destroyer escorts na nakatakdang i-decommission ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ayon sa mga ulat, nagsumiti na ng proposal ang Philippine Navy sa Department of National Defense matapos magsagawa ng inspeksyon sa mga barko noong Agosto 2025. Subalit, batay sa pinakahuling pahayag ng Defense Secretary, lumalabas na maaaring umabot sa 5 barko ang nais kunin ng Pilipinas kung magiging matagumpay ang mga negosasyon. Kung matutuloy ito, isa ito sa pinakamalaking warship transfer sa kasaysayan ng relasyon ng Pilipinas at Japan. Ngunit hindi lamang mga barko ang pinag-uusapan. Ayon din sa Defense Secretary, pinag-aaralan ng Pilipinas ang posibilidad ng pagkuha ng Japanese communication systems at anti-ship missile systems. Kung maisa sa katuparan ito, mas mapapalawak pa ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa command and control, situational awareness, at coastal defense operations. Ibig sabihin, hindi lamang bilang ng mga barko ang maaaring madagdagan, pati ang mga kakayahan ng mga ito na makipag-ugnayan, makakita ng mga banta, at depensahan ang karagatan ng bansa ay maaari rin tumaas. Samantala, habang pinag-uusapan ang posibilidad ng pagdating ng mas maraming Japanese military assets sa Pilipinas, isang Japanese warship naman ang bumisita sa Davao City. Noong ika-30 ng Mayo, dumating ang Japan Maritime Self-Defense Force Destroyers GS Ikazuki sa Sasa Port para sa isang 3 araw na goodwill visit. Personal itong sinalubong ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Pinangunahan naman ni Commander Nobukazu Ryozo ang delegasyon ng Japan at ipinakita pa ang barko sa mga lokal na opisyal. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Mayor Duterte ang kahalagahan ng kapayapaan at katatagan sa Asya. Ayon sa kanya, ang kapayapaan ang pundasyon ng pag-unlad ng ekonomiya
at mas magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Muli rin niyang binanggit ang matagal ng pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng Japan at Davao City. Bagamat goodwill visit lamang ito, para sa marami, isa rin itong simbolo ng patuloy na paglalapit ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad at depensa. Kung susuriin, ang tatlong development na ito ay may iisang mensahe. Patuloy na lumalawak ang security at defense cooperation ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa, mula sa pagdating ng mga bagong barko para sa Philippine Coast Guard hanggang sa posibleng pagkuha ng mga Japanese destroyers at iba pang defense systems. Malinaw na nagpapatuloy ang modernisasyon ng maritime forces ng bansa. Sa kabuuan, tatlong mahalagang development ang sabay-sabay na naganap. Una, ang paglipat ng isang Reliance-class cutter mula Estados Unidos patungo sa Philippine Coast Guard. Pangalawa, ang posibilidad ng pagkuha ng humigit kumulang 5 Japanese destroyers at iba pang defense equipment mula Japan. At pangatlo, ang goodwill visit ng Japanese destroyer na GS Ikazuki sa Davao City. Bagamat marami pang detalye ang kailangang plansyahin at kumpirmahin, malinaw na lumalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang may kaparehong pananaw sa pagpapanatili ng seguridad at katatagan sa rehiyon. At ang tanong ngayon, kung matutuloy ang lahat ng planong ito, gaano kalaki ang magiging pagbabago sa kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang sarili nitong karagatan sa mga susunod na taon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.